So ayan guys, inayos natin ang pagkakalagay. So ito yung original na pagkakalagay dito sa loob ng power bank. So ganyan ang pagkakaayos niyan. So kanina hindi natin gaano matanggal dahil meron nga siyang pandikit. Yan. So dumidikit siya dito kaya mahirap baklasin. Yan, dumidikit siya. So walo yan, walong cell na lithium ion battery. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. At meron ding tanggal na wire. So mamaya i-explain ko sa inyo para saan tong wire na to. So kung ating ilo-drawing yan, ganito ang connection yan. So ito ang laman ng ating power bank. So sabi doon sa cover ng ating power bank, ito raw power bank na to ay merong siyang 20,000 milliampere. So mamaya malalaman natin bakit naging 20,000 milliampere. So yung ating power bank, ito yung laman. So ito yung circuit niya o yung PCB niya ito. Ito yung charging circuit niya at saka yung recharge circuit niya. Ito naman mga to ay ito yung lithium battery cell. So meron tayong 8. So ito yan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ang connection niyan ay dahil 8 siya, ang connection niya ay parallel. Okay? So, paano naging parallel yan? Yung 4 na, o yung 8 na lithium at ion battery cell, so lahat ng positive ay pinagdikit-dikit. Yan, ito yung dikit-dikit niyan. Ito yung connection niyan. Dikit-dikit sila lahat. At dito nga, tumawid, naglagay sila ng wire, pag ganon, para ma-connection dito sa kabilang side yung mga positive. At yung other end nga, positive, dikit-dikit din sila. So, ito yung wire na yon. Kukonect siya dito. Ito yon sa positive. Okay? At yun namang negative, ito yon. Yan, pinagdikit-dikit din yung negative. At meron siyang connection nga dito. Yan, tumawid yung connection at yung negative ay pinagdikit-dikit din. So kung mapapansin natin, lahat ng positive ay connected. Okay? All positive are connected to each other. Yan. So yan tinatawag nating parallel yan. No? Hindi yan series. Parallel. Okay, makakabit sila tapos ikinabit sila dito sa ating PCB. Yan, positive. At yung negative naman, dikit-dikit din sila. Yan, lahat ng negative at ilagay din sa negative circuit ng ating PCB or ating main board. Yan. So, kaya nga nangyari ganito. So, dahil meron tayong 8 battery, ang bawat isang battery ay 3.7 volts. At ang amperahe niyan o amperes niyan o current niyan ay 2.6 amperes or 2,600 milliamperes. So dahil yung ating charger o yung ating power bank nakalagay ay 20,000 milliampere, so ganito po yun, no? So dahil meron tayong bawat isa ay 2.6 amperes, so i-multiply natin sa 8 dahil 8 cell yan. So ang suma po niyan o ang total niyan ay 20.8 amperes. So i-convert natin sa milliamperes. So ang isang ampere ay katumbas po ng 1,000 milliampere. So itatimes natin sa 1,000 to. Yan, ang total po niyan ay So ayan guys, inayos natin ang pagkakalagay. So ito yung original na pagkakalagay dito sa loob ng power bank. So ganyan ang pagkakaayos niyan. So kanina hindi natin gaano matanggal dahil meron nga siyang pandikit. Yan. So dumidikit siya dito kaya mahirap baklasin. Yan, dumidikit siya. So 8 yan, 8 cell na lithium ion battery. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. At meron ding tanggal na wire. So mamaya i-explain ko sa inyo para saan tong wire na to. So kung ating ilo-drawing yan, ganito ang connection yan. So ito ang laman ng ating power bank.
So sabi doon sa cover ng ating power bank, ito raw power bank na to ay merong siyang 20,000 milliampere. So mamaya malalaman natin bakit naging 20,000 milliampere. So yung ating power bank, ito yung laman. So ito yung circuit niya o yung PCB niya ito. Ito yung charging circuit niya at saka yung recharge circuit niya. Ito naman mga to ay ito yung lithium battery cell. So meron tayong 8. So ito yan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ang connection niyan ay dahil 8 siya, ang connection niya ay parallel. Okay? So paano naging parallel yan? Yung 4 na o yung 8 na lithium at ion battery cell. So lahat ng positive ay pinagdikit-dikit. Yan, ito yung dikit-dikit niyan. Ito yung connection niyan. Dikit-dikit sila lahat. At dito nga, tumawid, naglagay sila ng wire, pag ganun, para ma-connection dito sa kabilang side yung mga positive. At yung other end nga, positive, dikit-dikit din sila. So ito yung wire na yon. Kukonect siya dito. Ito yon sa positive. Okay? At yun namang negative, ito yon. Yan, pinagdikit-dikit din yung negative. At meron siyang connection nga dito. Yan, tumawid yung connection at yung negative ay pinagdikit-dikit din. So kung mapapansin natin, lahat ng positive ay connected. Okay? All positive are connected to each other. Yan. Yan tinatawag nating parallel yan. No? Hindi yan series. Parallel. Okay, magkakabit sila tapos ikinabit sila dito sa ating PCB. Yan, positive. At yung negative naman, dikit-dikit din sila. Yan, lahat ng negative at ilagay din sa negative circuit ng ating PCB or ating main board. Yan. So, kaya nga nangyari ganito. So, dahil meron tayong 8 battery, ang bawat isang battery ay 3.7 volts. At ang amperahe niyan o amperes niyan o current niyan ay 2.6 amperes or 2,600 milliamperes. So dahil yung ating charger o yung ating power bank nakalagay ay 20,000 milliampere, so ganito po yun, no? So dahil meron tayong bawat isa ay 2.6 amperes, so i-multiply natin sa 8 dahil 8 cell yan. So ang suma po niyan o ang total niyan ay 20.8 amperes. So i-convert natin sa milliamperes. So ang isang ampere ay katumbas po ng 1,000 milliamperes. So ita-times natin sa 1,000 to. Yan, ang total po niyan ay So ayan guys, inayos natin ang pagkakalagay. So ito yung original na pagkakalagay dito sa loob ng power bank. So ganyan ang pagkakaayos niyan. So kanina hindi natin gaano matanggal dahil meron nga siyang pandikit. Yan. So dumidikit siya dito kaya mahirap baklasin. Yan, dumidikit siya. So 8 yan, 8 cell na lithium ion battery. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. At meron ding tanggal na wire. So mamaya i-explain ko sa inyo para saan tong wire na to. So kung ating ilo-drawing yan, ganito ang connection yan. So ito ang laman ng ating power bank. So sabi doon sa cover ng ating power bank, ito raw power bank na to ay merong siyang 20,000 milliampere. So mamaya malalaman natin bakit naging 20,000 milliampere. So yung ating power bank, ito yung laman. So ito yung circuit niya o yung PCB niya ito. Ito yung charging circuit niya at saka yung recharge circuit niya. Ito naman mga to ay ito yung lithium battery cell. So meron tayong 8. So ito yan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ang connection niyan ay dahil 8 siya, ang connection niya ay parallel. Okay?
So, paano naging parallel yan? Yung 4 na, o yung 8 na lithium at ion battery cell, so lahat ng positive ay pinagdikit-dikit. Yan, ito yung dikit-dikit niyan. Ito yung connection niyan. Dikit-dikit sila lahat. At dito nga, tumawid, naglagay sila ng wire, pag ganon, para ma-connection dito sa kabilang side yung mga positive. At yung other end nga, positive, dikit-dikit din sila. So ito yung wire na yon, kukonect siya dito. Ito yon sa positive. Okay? At yun namang negative, ito yon, yan, pinagdikit-dikit din yung negative. At meron siyang connection nga dito. Yan, tumawid yung connection at yung negative ay pinagdikit-dikit din. So kung mapapansin natin, lahat ng positive ay connected. Okay? All positive are connected to each other. Yan. So yan tinatawag nating parallel yan. No? Hindi yan series. Parallel. Okay? Makakabit sila tapos ikinabit sila dito sa ating PCB. Yan. Positive. At yung negative naman, dikit-dikit din sila. Yan, lahat ng negative at ilagay din sa negative circuit ng ating PCB or ating main board. Yan. So, kaya nga nangyari ganito. So, dahil meron tayong 8 battery, ang bawat isang battery ay 3.7 volts. At ang amperahe niyan o amperes niyan o current niyan ay 2.6 amperes or 2,600 milliamperes. So dahil yung ating charger o yung ating power bank nakalagay ay 20,000 milliampere, so ganito po yun, no? So dahil meron tayong bawat isa ay 2.6 amperes, so i-multiply natin sa 8 dahil 8 cell yan. So, ang suma po niyan, o ang total niyan ay 20.8 amperes. So, kung i-convert natin sa milliamperes, so ang isang ampere ay katumbas po ng 1,000 milliamperes. So, itatimes natin sa 1,000 to. Yan, ang total po niyan ay